Magandang araw mga banateros at eto na nga, napakaraming kaganapan ngayong araw na ito. Ang lupit, ang tindi ho, ang dami ho nga napahiya ngayong araw na ito. At talaga nga namang masasabi nating meron talagang kawawa at merong sigurado kung umiiyak at umuwi sa kanyang mga sa palda ng kanyang asawa. Dahil nga naman si VP Sara Duterte ay sinunog ang mga congressman at grabe, akala nila makakabawi sila this time. Pinaghandaan nila. Alam mo, kayong mga congressman, kayo feeling nyo talaga malakas na nila lang kayo, no? Pero every time nandyan si VP Sara Duterte, kayo'y natatameme. Di ba? Every time nandyan, maganda nga siguro, tawagin nyo na yung amo nyo. Siya na ang humarap. Kung talagang merong siyang yagballs, harapin niya si VP Sara Duterte. Hindi yung gumagamit siya ng mga chihuahua niya, ng mga asong sunod-sunuran sa kanya. Siya na mismo humarap. Masyadong walang yagballs. Awawa naman kayo. Anyway, para sa mga kababayan natin na hindi masyadong narinig yung nangyari ngayon, o di kaya nabalitaan o napanood, eto bago tayo pumunta dun sa details, dito muna tayo sa summary ng nangyari kanina sa balita, okay? Bago tayo isa-isayin natin yung mga, kasi ang daming nangyari, oath taking, yung opening statement, at the same time yung kanyang interview. Kaya marami tayong i-discuss in details. Pero ngayon, yung summary muna ng nangyari dyan. Okay? Through the news. Okay? Panoorin natin to Nagharap ulit ang mga kongresista at si Vice President Sara Duterte sa pagdinig kanina tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Tumangking manumpa ang bise at iginiit niyang nag-testing daw ang mga mambabatas ng planong impeachment laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kabubukas pa lang ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa budget utilization ng Office of the Vice President, bahagya na agad nagkatensyon nang tumangging manumpa si Vice President Sara Duterte. Giit niya, inimbitahan sila bilang resource person at hindi bilang isang witness o testigo. Yung itsura pa lang ni BP. Pamatay na yung mga ganyang tikas ni ma'am. Wala. Talagang hindi nyo kakayanin yan, magsama-sama pa kayo dyan. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi nyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Yung term lang po yun pero considered as a resource person din po kayo . Dito na dumipensa si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Binigyang diin niya ang desisyon. Yan, mamaya pag-usapan natin, napaka-importante kasi niyan . Si VP Sara Duterte ay tandaan natin, abogado yan. Magaling yan. Hindi mo pwedeng loko-lokohin yan pagdating sa mga terminology. Sinabi, inimbitahan nyo kami dito as a witness. Di ba? As a resource person, not as a witness. Di ba? So, ibig sabihin, hindi kami dapat dito mag-oath dahil kasi pag nag-oath ka, pwedeng gamitin sa iyo yon yung testimony mo to incriminate you, di ba? Na maaaring gamitin sa future cases kung sakali. Alam naman natin, yan ang plano ng Kamara, kasuhan ng impeachment o si VP Sara Duterte. So gagamitin yung mga statement niya dito pag nag-oath siya. Kaya nga may kalayaan magsabi si VP Sara Duterte na sorry, ang sabi nyo lang doon sa invitation ay resource person. Alam nyo kasi mamaya ipapaliwanag natin yan kasi alam nyo yan ang naging baluktot na kaugalian ng Senado at ng Kamara. Na supposedly, yung mga iniimbitahan ay resource person. Kaya lang, ang ginagawa, instead na resource person, isinasalang at hinuhusgahan. Diba? Hindi nga ginagawang witness hinuhusgahan pa.
Legally ho, hindi ho pwedeng ganun. Kasi remember, any accused person should have a lawyer present. Dapat ho, nasa batas ho natin yan. Kaya hindi pwedeng basta-basta mag-o-oath ka at gagamitin laban sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga ang galing ng ginawa ni VP Sara Duterte, inilagay lang niya sa tama yung maling kaugalian na ginagawa ng mga mambabatas natin. Na instead na resource person ay inuusig. Diba? Ganyan ang ginawa kay Roque. O, yung mga pinapatawag pang resource person pero grabe ho batikusin. Grabe ho ipitin. O, dito, nilinaw ni BP, akala ko ba resource person kami? Bakit niya sinasabing mag-o-oath? O, tuloy. Noon ng Korte Suprema at base na rin sa sinabi ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ayan, no? So nagbigay ng ang testigo. Nagbigay ng halimbawa si Madam Gloria na sandali, merong desisyon ng Supreme Court about this kind of situation na ginamit din ni dating Senator Miriam Defensor. Ginamit din niya po ito na hindi dapat ganyan magtanong sa isang resource person dahil meron ng Supreme Court ruling about this. Ang lupit, ano? Ang problema, si Chua, ano alam? Sa batas. Wala. Yan ang problema. Pagka nautus-utusan lang tayo, o kaya tayo sumisip-sip lang, gawa-gawa rin kayo ng homework nyo. Diba? Hindi pwede yung sunod-sunuran lang kayo sa amo nyo. O diba? Kaya tuloy kayo na, naku, ayoko na. Akusado at resource person. Dahil dyan, 1 minuto munang sinuspindi ang pagdinig. Pagbalik muling... Ay no, sinuspindi yung pagdinig. Ano ginawa? Nag-aaral. Nag-aaral bigla. Di-details natin yan. Meron yan detalyadong kwento dyan. Ito, tuloy pa natin. Inalakay ang pagtanggi ng bise na manumpa. We cannot just trivialize. You're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. Patay ka ngayon. Next time, Chua. Next time. Bago ka dumaldal, bago ka magdadaldal dyan, mag-aral ka muna. Bago ka bumanat sa isang abogadong vice president, mag-aral ka muna. O ayan, ano katuloy, naturuan ka ngayon, napangaralan ka tuloy ng dating presidente. Kasi naman, sinasabi ko sa inyo, hindi porket tinulungan ka ni Yorme na maging congressman, hindi mo nagagawin assignment mo. Diba? Kung hindi lang ito, dating councilor lang ito eh. Tinulungan lang ito ni, alam niyo ba yon na tinulungan lang ito ni Yorme? Alam mo kung paano nanalo ito? Gusto niyo malaman? Allegedly. Kwento sa akin dyan sa Maynila. Kaya lang naman nanalo itong si Chua dahil sabi di umano ni Yorme ay pinatabi niya yung congressman na kalaban nito. Parang sinabihan niya na ito na lang ibig sabihin si Yorme lang ang dahilan kung bakit naging congressman to. Alam mo, pag ganun, wala namang masama doon kung tinulungan ka lang ni Yorme, pinatabi niya yung kalaban mo. Para hindi manalo, ikaw lang. Sabihin, parang ikaw na lang talaga yung manalo. Hindi ibig sabihin nun, hindi mo nagagawin assignment mo. Mag-aral ka pa. Di ba? Pag-aralan mo talaga. Problema, sunod sa utos ka lang ng amo mo. Mahirap yung ganun, sir. Mr. Chair, this is an inquiry in aid of legislation and no one is technically accused of any wrongdoing here, Mr. Chair. Sa gitna niyan, humingi ng 1 minuto ulit na recess si VP Sara na pinagbigyan naman. Tumayo ang bise at nilapitan si Arroyo at sandali niyang kinausap. Pagkatapos ay nagpunta kay Congressman Rodante Marcoleta at kinamayan niya ito. Sinabihan daw sila ni VP Sara na huwag ma-stress sa nangyayari. Pagkabalik ng sesyon, sabi agad ng bise, Mr. Chair, may I speak?
You will be given the opportunity later, Madam Vice President. Pinagbigyan ng komite na wag nang sumali sa oath-taking si VP Sara, pero nanumpa pa rin ang iba pang resource person. Ibinase ang pagdinig ng komite sa privilege speech noong September 3 ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na kumikwestiyon sa mga programa at paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Hindi nararapat sa atin. Isa pa ito. Mga taga Maynila yung ano eh. Alam nyo, may kikwento ako sa inyo, mga taga Maynila. Kaya importante yung iboboto nyo susunod dyan. Hindi yung mga ganyang traidor, yung mga mangga. Yung mga manggagamit lang. Wag. Kaya kung ako sa inyo, kaya't pansinin nyo, mga lahat ng mga kongresista, si Abante, yan. At saka yung si Chua, mga kongresista yan na todo-todo sip-sip dito sa kanilang among si Romualdez. Kahit si Hani Lacuna. Di ba? Ganun din. Sumisip-sip din yan kay Romualdez. Naging bata kasi sila ni Romualdez eh. Siyempre, alam mo, nung nabalitaan nilang babalik na si Yorme para sa pagka-mayor, nangatog ang mga yan. Nangatog talaga silang lahat. Kasi, una-una, pinabayaan nila Maynila. Nababoy uli ang Maynila. Iniwan sa kanila ni Yorme yon ng maayos. Iniwan sa kanila ni Yorme yon na napakaganda. Iniwan sa kanila ni Yorme yon na matino. Tapos wala pang tatlong taon. Nababoy ang Maynila. Kaya nag-decide si Yorme na bumalik. Di umano. Pero alam naman natin babalik na yun. Kaya nag-decide na pipilitang bumalik sa Maynila dahil sa nawala, nasira, nababoy ang Maynila dahil sa mga to. Tapos ngayon, dahil sa nangangatog na sila, ayan, kumapit sila sa patalim. Kanino? Walang iba kung hindi doon sa amo nilang si Romualdez. Dahil nga, di umano, syempre, kailangan ng, alam nyo na. Lagay nyo na lang dyan. Ano kailangan nila? Kaya sila sumisip-sip kay Romualdez? Isulat nyo dyan. I-comment nyo. Kayo na mag-comment. Siyempre, pag nasa administrasyon ka, nandun ang, alam mo na. Kampanya pa naman, magastos. So, kailangan sumipsip. Lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo. Ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Hindi sa ayaw magsabi Ito yung mga mapanlinlang Ito yung mga sinungaling. Alam nyo kung bakit? Hindi naman sa sinabing ayaw niya. Ilagay nyo sa tamang forum. Kaya nga meron tayong husgado Kaya nga yung kaso nasa Supreme Court na yung issue dun sa COA. Ang problema kasi sa inyo walang sapat na para siya ay magdepensa ng kanyang sarili. Kasi kayo, bago kayo magtanong, husga muna. Husga muna, bago ninyo talaga alamin kung ano yung totoong nangyari. At tandaan ninyo, abogado si VP Sara Duterte. The real right platform or forum, ay walang iba kung hindi sa husgado. Ano man paulit-ulit niya sinasabi, regarding the confidential funds, nandun na yung kaso sa Supreme Court. Respetuhin natin ang Supreme Court. Kasi kayo, halatang-halatang for publicity. Halatang-halatang sumusunod kayo sa script na siraan ang imahe ni VP Sara Duterte para sa susunod na eleksyon, yung amo ninyo ang bumango. Sa madaling salita, style nyo bulok. Yung style ninyo na pabanguhin, yung mabantot na amo ninyo, ay dudumihan ninyo si VP Sara Duterte. Amoy na namin yung kabantutan nyo. Gago! Wag nga kami. Tuloy. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong... Ayan, alam natin yung mga script na yan. Yung lagi nila idinidikit sa China. Ikaw, sino ba talaga pinaglilingkuran mo, boss? Taong bayan ba o tumbong ni Romualdez? Yung totoo. Sino pinagsisilbihan mo? Taong bayan ba o tumbong ni Romualdez? Ngisda.
o ang mga promotor ng Pogo. Kita nyo na. Ganyan no sila mambaboy ng tao. Isipin mo paano haharap sa inyo ng matino at kakausapin kayo ng matino? Nasa utak nyo na. Nasa utak nyo na. Hinusgahan nyo na Tama si BP Sara Duterte. Hinusgahan nyo na yung Ale bago pa kayo gustong malaman yung mga katotohanan. Hinusgahan nyo na hawak siya ng China. Hinusgahan nyo na hawak siya ng Pogo. Tapos tatanungin nyo pa, ba't pa kayo nagtanong? Mali. Nagtanong pa kayo, hinusgahan nyo naman na. Gumawa na kayo ng konklusyon nyo. Pagdinig, may beltar yan si VP Sara. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Anya, malinaw na hindi tungkol sa pondo ang gustong tumbukin sa Kamara, kundi ang atakihin siya at i-impeach. Yun naman talaga. Diba? Walang matinong tao na magsasabi. Yung matino na magsasabing ang talagang dahilan kung bakit siya binabatikos ng dyan sa Kamara ay dahil para sa bayan. Wala. Yan isang malaking katarantaduhan. Yan ay obvious naman kung bakit siya binabanatan dyan. Walang iba kung hindi in aid of election. So, you may try to destroy me. You can skin me alive. And throw my ashes to the wind. Naku, grabe, pwedeng rap yan But let it be known. You will find me unbowed. Naku po. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost. Ibig sabihin ng unbound ginugil ko yan madaling salita, taas noo. Ika nga, taas noo ko pa rin nga hanapin. Kahit anong gawin ninyong pambababoy, kahit anong gawin ninyong pangusga, taas noo ko nga harapin ito kasi proud ako, wala akong ginawang mali. Wala akong ginawang masama. Wala. Ganon. Kahit anong gawin ninyong pangyuyurak ng imahe ko, harap akong taas noo, ika nga. Yun ang sinasabi ni BP Sara Duterte dito. Or political intrigue. Matatandaang sa nakalipas na OVP budget hearing, kinuwestiyon ang kontrobersyal na 125 million peso confidential funds at ang notice of disallowance ng Commission on Audit sa paggasta nito. Nanindigan ang OVP na walang mali sa paggamit nila ng pera ng bayan. Nasa kamay na raw ng isang tao ang pagbibigay ng budget sa OVP. Just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. If you feel that all the documentary... Grabe. Sunog na sunog si Romualdez dito. This time, di ba, unang sinabi niya, I will just leave yung aming budget, I will just leave to the House. Kung ano yung madesisyonan. Dito, diretsuan na. I'll just leave it to Romualdez. Romualdez, babae lang pala kayang tumalo sa'yo. Hindi kasi, di ba? Nakahanap ng katapat po ito si Romualdez. Akala niya kasi, yung mga congressman niya, halik tumbong niya, porket yung mga vlogger dyan, na dating mga Duterte, ngayon halik tumbong sa kanya, akala niya, lahat kaya niya, madadaan niya sa ewan natin kung anong kasunduan meron sila. Hindi natin alam kung anong kasunduan meron sila. Pero hindi si BP Sara Duterte. Ibahin mo ang among presidente. Ang among presidente na si BP Sara Duterte, ibahin mo siya. Hindi mo kakayanin yan, Brad. Submissions are not enough? Then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. By all means. By all means. Huwag kayo magbigay. Di wag.
Di lang pilitan. Kung ayaw nyo, diwag. Ganun ang aming among presidente. Oh. Katapos niyan, nagpatuloy ang pagdinig ng Kamara pero wala nang nagtanong sa bise dahil hindi naman siya nanumpa. Wala pang bagong tugon si Romualdez pero giniit kanina ni House Committee on Good Government Chairman Joel Chua, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at wala... Oo, trabaho ninyo bumatikos. Yun ang ginagawa ninyo. Ang trabaho ninyo, yurakan. Si BP. Ang trabaho ninyo sumunod sa script ng amo ninyo. Yun naman totoo naman Tama naman sinasabi ni Chihuahua tuloy. Sorry naman. Si Yorme kasi. Hindi kasi narinig ko sa isa sa mga speech ni Yorme. Meron dyan, Chihuahua. Totoo naman Hindi ko sinasabing si ano yun Hindi ko sinasabing si Chua yun. Hindi kasi alam yung katangian ng Chihuahua? Yung sobrang ingay. Dati nagkaroon kami ng Chihuahua Ganun. Ha? Totoo naman sinabi ni Chua na sumusunod lang siya sa trabaho niya. Ano ba trabaho niya? Yun ang tanong dun Tama siya dun sa sumusunod lang ako sa trabaho ko. Ano ba trabaho mo? Ano bang binigay sa yung trabaho ni Romualdez? Naman siyang naririnig na tungkol sa impeachment. Kita nyo? Alam mo, ito malalim nitong mga ganito-ganito ni BP Sara Duterte. Hindi ito ganito. Malalim itong mga hakbang-hakbang niya. Ginawa niya talagang pinuntahan niya doon. Yung si Chua, pinuntahan niya si Gloria, pinuntahan niya si Marcoleta, at inikot niya. Hindi, ito walang biro ito Baka akala ninyo, simpleng pagpunta lang niya yung ganyan-ganyan. Ayan po ay tinatawag dyan flexing yan. Alam niyo yung, hindi, alam mo kasi, merong merong analogy yan. Diba tayo, yung halimbawa, yung mga aso, diba, yung mga alpha dog, yung mga lalaki, diba, ihi sila ng ihi. Kasi ibig sabihin nun, akin to, teritoryo ko to, kaya ganun sila di ba? Tapos yun ang ganun. Meron tayong ganyang klaseng meron tayong ganyang ugali Sabihin part siya ng ating kaugalian na pag pinuntahan mo, akin na to, akin to. Oh, eto akin na to. Yan ang ginagawa ni BP Sara Duterte ngayon. Pinakikita niya, sa inyo to, sige, puntahan kita dyan, lapitan kita. Sa inyo tong lugar na to, kayo siga dito, sige, puntahan kita dyan, lapitan kita. Oh. Yan, maniwala kayo sa akin kaya, naku, sabi ko sa inyo, natameme dito ang Congress. Pahiya na naman sila dito. Vice President Sara Duterte. Sa tanong, kita nyo, yan ang mga hindi man lang pinansin itong isang to. Eto, tapang-tapangan din tong maman to Dati kasi alam ko, dating general to Dating police officer, akala niya papansinin siya, dare-diretso si BP. Kung dadalo pa ba si Vice President Sara Duterte sa susunod na pagdinig ng Good Government Committee, depende pa raw ito sa naging resulta ng pagdinig ngayong araw. Samantala, hindi pa rin tiyak kung dadalo ang bise sa plenary debates para sa budget ng OVP na nakatakda sa September 23. Nagbabalita mula... Eto, pakita muna natin Ito. Yung sa oath-taking, tingnan nyo kung ano yung banat ni BP Sara Duterte dito. Grabe. Magugulat ka talaga. Iba talaga to si BP Sara. Mataas. Alam mo, nung una kasi, alam naman natin, syempre, di ba? Si BP Sara Duterte, nung una, marami sa kanyang humahanga. It's because anak siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isang malupit na Pangulo. Isang malupit na mayor. All along, alam lang nating mga si BP Sara Duterte ang masasabi nating the only person na pag pinalitan si Pangulong Duterte ay maaaring mahigitan pa yung kanyang trabaho. Yan ang pagkakilala natin sa kanya. Ano ibig sabihin? Nung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating mayor ng Davao, gumanda Davao, mahigpit. And the only person who can surpass that kind of leadership, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Kaya nga nung nag-mayor na si Inday Sara Duterte, alam mo, sabi ng mga taga Davao, mas stricto.
Mas malupit pa pala ito. Akala namin yung tatay na ang pinakamalupit. Eh yung tatay, mabait pa yun eh. Oh, pagka itinabi mo kay BP Sara Duterte, mabait pa yun. Sa lagay na yun. Eh nung pumalit si BP, grabe oh, mas lalong natameme ang Davao sa sobrang istrikto ng kanyang anak na si Inday, di ba? Oh, yun yung pagkakilala natin. Pero ngayon, mas nakita natin yung bagsik ng Agila. Yung bagsik ni BP Sara Duterte, mas nakita natin ngayon. Without the help of his father, di ba? Of her father pala, without the help of, sabi nga niya, yung asawa niya, wala dyan. O si Baste, wala dyan. Di ba? Talagang, ako, haharapin ko itong mga buhayang inang itong mga ito. Kahit magsama-sama pa silang buhaya, kaya ko kayong harapin. Ganyan ang ginawa ni BP Sara Duterte at patalinuhan tayo, hindi nyo ako madadali. Eto, napatunayan niya yan. Dito. Ito, pasok. May I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and resource persons. Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Kita nyo? Si BP Sara Duterte, nag-iisip lang. Kita nyo? Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you. Mr. Chair. Yes, the Honorable Vice When you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Mali ang sagot mo kagad, Brad. Di ba? Nung nagpadala ka ng invitation, it's in aid of legislation. Anong sabi mo? Yes po. In aid of legislation. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay. Sabi niya. Di ba ang ino-oath lang ay yung witness at kami po ay resource person? Ang ino-oath yung ano po. Yung ano po yun? Sige, sabihin mo. Po sa rules ninyo, witnesses. Ayon sa inyong rules, mantakin mo mas alam pa ni BP Sara Duterte yung rules nila kesa sa kay Chua. Hello! Chua! Where is the According to your rules, Your Honor. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Resource lahat po, person naman. considered as a resource person and witness. Lahat po considered resource person and as a witness. Hindi kasi So palusot na, nagpapalusot na. Kasi ang sabi dun sa rules, only witness. Di ba? Yan dun sa rules witness. Sandali. Your Honor, yung witness lang dapat ang mag-oath. Hindi yung resource person. Bakit ganun? Pareho lang yun Pareho lang. Hindi, kung pareho pala, ba't pinag-iba pa pangalan? Hindi, tama nga. Di ba, kunwari, sabi mo, red, blue. Your Honor, red, blue, pareho lang yun Hindi. Red, tsaka purple. O kaya purple at tsaka blue. Hindi. Pwede sasabihin mo ngayon sa Your Honor, ang purple, ganito yan Ito kulay niyan. At ang blue, ganito.
Sabihin mo ngayon dun sa doon sa kunwari, nagpapapintura siya. Anong gusto mo? Purple o blue? Sasabihin naman isa, hindi, pareho lang yan. Hindi pwedeng pareho yun. Kaya nga magkaiba pangalan eh. Purple at blue eh. Ibig sabihin, magkaiba. Bakit pa tinawag na witness at resource person kung pareho lang? Tama, mali. Gago! Di ba? Ay, nako. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Tama naman. Tama. Lahat kami, resource person. Tama. But according to your rules, only witness will oath. Patay ka ngayon. Yari ka! Aral-aral din minsan, Chua. Aral-aral, minsan. Po, ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Kawawang nila lang. Kung ako dito, uwi na ako. Uwi na ako sa palda naman. Ang asawa ko. Hindi, kung ako dito. Hindi kasi hindi. Oo naman eh. Resource person lang kayo. Hindi kayo witness. Huwag kayo mag-alala. Resource person lang kayo. Sabi ni BP, Sir, Your Honor, according to your rules, only witness ang nag-o-oath, hindi ang resource person. Only witness ang nag-o-oath. Kung gusto mo, baguhin mo yung rules nyo. Yan ang problema sa inyo, gagawa-gawa kayo ng rules, tapos hindi nyo alam. Diba? Gagawa-gawa kayo ng rules, tapos maggagawa kayo ng ibang rules para sundan. Ano to? Wala po kayong rules sa resource persons. Gago! Pahiya. Paano na yun? Pahiya kayo. Basa! Sabi ni BP Sara Duterte, ano nga ka ngayon? Sabayan natin ang music to. Ulit. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Ano lang po? Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Ma'am, term lang po yun. Pareho din ibig sabihin nun. Resource person at witness. Pareho lang din yun. Kung ako talaga, iyak na ako. Kasi mantakin mo, ikaw ang honorable chairman ng committee. Pahiya ka sa sarili mong rules. Kuya! Mag-resign ka na lang kaya. Mag-resign ka na lang, palitan ka na lang ni BP Sara Duterte. Mas alam niya yung rules kaysa sa'yo eh. Hindi pa pwedeng pareho yun. Napaka-importante ng mga term. Alam niyo ho ba sa batas? Pag tumingin kayo ng batas, kasi ako, alam mo, napipilitan ako mag-aral ng batas eh. Totoo, walang biro. Sa batas, sa mga Republic Act, ganito, na andyan yung mga definition of terms. Bakit? Kasi pwede ma-misinterpret eh. Kung ano ibig sabihin ni ganito, ng ganitong word. Kaya nandun nakasulat mismo yung definition of terms. Para walang kasi importante batas yan eh. Kailangan detalyado kung ano yung ibig sabihin pag ginamit itong salitan to. Kaya nakalagay yan dyan sa simula, sa mga Republic Act. Kaya nakasulat yan, definition of terms. Pag sinabing public official. Pansinin nyo kasi binasa ko yung Code and Conduct of a Public Official. Nakalagay doon, ano yung public official? Terms, definition of terms, public official, nakalagay dyan. Importante kasi yun. Kasi pwedeng, ano ibig mo sabihin public official? Ibig sabihin, mga nasa public lang. So, mga nasa private, hindi na.
mga private which is kundi kasi may mga private na private company na under ng government yung so nakasulat talaga doon. Oh, ibig sabihin ng public official, yung elected lang o appointed lang. Nakalagay doon. Very specific the definition of terms. In every law, including yung mga rules nila, it should have a definition. So kung magpareho lang yung witness and resource person, delete nyo na lang yan, burahin nyo na yan. Ginagago nyo lang ang parules-rules pa kayo. Yes, sir. Resource persons nga po kayo, nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi nyo po sinabi na witness ako. Sinabi nyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Wala friend si Kuya. Comsec! Gago! Comsec! Ano po yun? Ano ba yung pinadala nyo? Ang dali, naiipit ako dito. Wala akong alam. Pag-utusan lang ako. Yun pong rules in aid of legislation. Mr. Chair. Ang taray ni Madam, oh. Madam, wag mo naman masyadong tinatarayan si Chua. Pahiyang-pahiya na si Chua. Baka umiiyak na ngayon yan. Kawawa naman. Point of order. What is the point of order of the Honorable Congressman this issue about Macapagal? witness, resource person, etc., etc. Ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. And I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate, where Senator Miriam Defensor Santiago had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So, yung katabi nito. Isa pa to, yung mga katabi ni Gloria dyan. Sabi siguro ng mga to, hindi kami prepared dun, ha. Hindi namin alam yung rules, ha. Paano nang gagawin namin dito? Wala kaming kaalam-alam. Tapos meron pang, may ganito pa to si Madam Gloria. Na paano sila eh? Pwede bang call a friend? Call a friend. Speaker! Speaker! Anong gagawin namin dito? Speaker! Nadadali na kami ni Gloria at saka ni Bebe Sara Duterte. Ano na? Speaker? Oh, patay tayo dyan. The Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court... ibig sabihin, wag witness against himself. Yan yung sinatawag na self-incrimination. Interpolation. Hindi ka pwede. Hindi pwede. Kaya nga yan, napaka-importante na maunawaan itong mga mambabatas natin. Mukhang yung mga mambabatas natin parang kulang sa aral. Has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privilege. Isa tumingin na lang sa bubong eh. Paano ba ako lilipad dyan? Nung makaalis na ako eh. Pipindutin ko na yung eject button ko dito. Gagana. Tatama ba ako dyan pag pinindot ko yung eject button? Kasi isa pa ito eh. Speeches that there is that a person who is the subject... Yung isa namang katabi, hanap ng rules. Sandali, saan ba dito yun? Bakit di namin alam? Saan ba dito? Katabi, kita mo, nag-aaral ng rules yun. Sabi niya, sandali, ano ba? Ay, ba't di ko nabasa yun?
eh. Bakit ganon? Di nyo alam. Matter of an adverse privilege speech is not... Siya naman. Patay mali siya. Ano ba sinasabi nila? Ano nang meron? Bakit wala kaming kalam-alam dito? Hindi ba lang tinuro sa amin to? Ang bira, napahama kami dito. Ang goal lang naman namin sumipsip kay speaker. Bakit may ganito pala? Hoy! Tulungan nyo naman kami, mga stop ni speaker. Tayo dyan. A mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And yung itsura ni Manong, Manong! Sabi niya dito. Ano ba to? Hindi namin alam yung sinasabi mo. Bakit wala nagturo sa amin yan? Alam nyo kasi, kayong mga congressman, huwag kayong sunod ng sunod sa utos lang. Kaya kayo napapahamak sunod kayo na sa utos ni speaker ayan tuloy, tingnan mo, buka tuloy kayong Anong tawag nyo dyan? Ayan. Ano na? Pambihira ka naman, kuya, tuloy. Of certain criminal laws, including malversation of public funds. Alam ko na, hinahanap niya doon sa libro yun. Sabi niya, asan dito yun? Asan? Hindi ko makita. Asan na dito? Ano ba sinasabi mo, Gloria? Di niya alam kung asan doon Dali, asan ba yun dito? Hindi ko alam. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the committee. Bumubulong-bulong pa yeah. Shh, pigilan mo na nga ito. Hindi ko alam ano ba sinasabi to. Lagi na, mapapaya tayo dito. Layos na tayo. On banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, the court said, Supreme Court said... Sabi ni Tatang. Kasi ito yung medyo, medyo may pagka, hindi ko naman masabing bastos. Pero ito yung munti ka makaaway ni Marcoleta siguro kinakaya-kaya niya si Marcoleta kasi party list representative din to Hindi naman binoto ng taong bayan niya. Bumoto dyan, yung binoto dyan, yung party list niya. Nagkataon siya yung may-ari ng party list. Ang problema, hindi niya mahiritan si Gloria. Dating presidente ito At kilalang matalino itong si Gloria. Napakatalino, dati pang speaker to. Tandaan niyo dating speaker to. So alam niya yung rules. Matalino itong alin to. Kahit ano pa sabihin niyo dito, ito ang aling na iskandalo at nagsorry lang, tuloy-tuloy wag ang presidente niya. Eto. Diretsuhan tayo. Etong si Gloria, nakailang taon to na presidente. Diba? Sumobra pa nga ito kasi napatalsik si Erap dun Matalino itong alin. Ito din, alam mo ang tawag dati sa kanya dito, kung maaalala ninyo, small but terrible ang tawag sa kanya. Kasi, una yung height niya, totoo namang small siya, pero grabe daw ang talino nito. At saka, pagdating sa kita nyo, mantakin nyo yung crisis na kung saan lumabas yung Hello Garci, di ba? It was a scandal of the century. Ika nga, yung Hello Garci na yun. Paano niya nalagpasan? Sorry. Tapos ang usapan. Sorry. Tuloy-tuloy ang pagka-presidente niya. I'm not saying malinis siya. That's not my point here. My point is, etong babae nito, etong si dating Pangulong Arroyo, matalino ito. Huwag niyong pagdating sa politika, napakatalino. Ang tao, pagka gustong kumandidato, naging politician, isa sa mga nilalapitan itong si Gloria, si Arroyo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kanyang karunungan. Pagdating sa laro ng politika.
matalino ito. Itong mga tinabi sa kanya, nga. Mga tinabi sa kanya, mga ewan natin. Whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him. An accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. Grabe yun. Ito'y Supreme Court ruling daw. Di ba? Kung siya accused, he may. She or he, pwedeng tumanggi. Oh. So that has been a Supreme. And then there is a portion that the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. Oh, ayun. Kahit daw, sa inquiry lang, inquiry of, di ba yung tinatawag nilang Senate, any investigation by Kamara o Senate, inquiry lang. Pwede tumanggi kung siya yung pinupuntirya o ina-accuse. Remember, BP Sara Duterte, in-accuse siya. In-accuse siya nung isang congressman na nag-privilege speech na taga Maynila. In-accuse na siya. Kahit ba sabihin, kasi sinasabi nila, hindi pa naman accuse si BP Sara Duterte. Ano pa lang siya, resource person. Even if, yun ang sabi rin ng korte, na binabasa ni Gloria Macapagal Arroyo. Sinasabi niya ngayon, even in aid of legislation, an inquiry in aid of legislation, pwede siyang tumanggi kung siya yung magiging accused o siya yung accused. Remember, in-accuse na si BP Sara Duterte. So, anything na sasabihin niya will be used against her. So, hindi siya pwedeng mag-oath. Kasi, let the court decide. Eventually, pagkaroon ng impeachment, di ba? Yun yung pinaplano nila. Everything na sasabihin niya dyan can be used against BP Sara Duterte. Without, di ba? Without yung court proceeding. Kaya nga ho, di ba, ang nangyayari pag in-impeach ka ng Kamara, nagkaroon ng impeachment, Kamara, anong gagawin? Dadaling sa Senate. The Senate would be like a court. Kaya nga yung mga senador, di ba, nagsusuot sila ng parang judge. Naalala nyo noon? Sa impeachment procedure. Kasi nga, ganun po yung batas doon. Kaya hindi pwedeng basta-basta na mag-oath si BP Sara Duterte since siya yung ina-accuse. Pasensya na po kayo. Matalino si BP Sara Duterte. Matalino pa itong si Madam Arroyo. Di ba? Congressman Arroyo. Tapos ang mga itinabi mo ganito. Hindi naman siya nilalait natin. Kulang lang sa aral. So that is the point of order I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With that, the chair declares 1 minute suspension. 1 minute suspension. Call up rin ako. Wait. Sabi nung chairman, wait lang. 1 minute suspension. Hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. 1 minute suspension. Kinat ko na to eh. Kasi mahaba yung suspension na yan eh. Kinat ko na yan. Call up rin na siya. Pakitawagan nga. Hearing resumes. Anong gagawin namin? Pakitawagan yung boss natin. Pakitawagan. Tapos kinat ko na kasi ang tagal nung silence na yun eh. Madam Congresswoman Arroyo, may I know if may I be clarified if the tenor of your point of inquiry is referring to the sub judice case or rule? Referring to the sub judice case, but it is saying that when a witness in fact is in reality the accused. Ma'am, pakilakas po ng konti. Medyo hindi ko po... What is saying is that if
by the nature, for instance, of the privileged speech. If the witness is not a mere but the person being asked is not a mere witness or a mere person of interest, he is in fact the accused of what seems to be a case including malversation of public funds. And the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So Ayan na, may sasagot pa. Kala mo naman tama yung sasabihin. Given what Miriam Defensor Santiago said and the Supreme Court ruling that she's quoting, we cannot we cannot just trivialize. You're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are. They're not the same. The Supreme Court says. Malinaw na malinaw. Not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, can refuse to take the witness stand. Congressman Flores, you're Mr. Chair, this is an inquiry in aid of legislation and not listening, not paying attention. Kakasabi lang kanina ni Gloria doon, Supreme Court ruling yun even in aid of legislation. Hindi nakikinig? Anong pinakikinggan mo? Naka-airpod ka? one is technically accused of any wrongdoing here, Mr. Chair. Mr. Chair, look at the speech. Ma'am, please, ma'am, the privilege. please wait to be recognized. Mr. Chair, Mary. Ang bira. Hindi ka kasi nakikinig. Inulit-ulit ko pa nga Hindi. Sabagay, wala naman ako doon. Pero inulit-ulit ko pa nga Sinabi ni Congressman Arroyo na even in aid of legislation, yun po yung Supreme Court ruling. Na pag ikaw yung accused na, hindi ka na pwedeng mag-witness sa sarili mong... hindi mo pwedeng ikaw mismo mag-incriminate sa sarili mo. Hindi pwede yun. Wait. 1 minute recess. 1 minute. 1 minute recess declared by the chair. Tingnan mo. Si BP Sara Duterte na humingi ng... Sandali, 1 minute, ha? Tapos umiikot siya, kinausap niya yung mga... ang galing niyan galing siya doon. Basta kinausap niya si Gloria, kinausap niya si Marcoleta, sinabi niya, wag na kayo magpaka-stress. Kaya ko to. Hindi, totoo. Mamaya, sasabihin niya yan sa interview niya, wag na kayo magpaka-stress. I got this. Tapos, biglang pumunta pa siya. Andali Ayan. Mr. Chair, yes. Mr. Chair. Session resumes. Mr. Chair, may I speak? You will be given the opportunity later, Madam Vice President. In any event, the point of the Honorable Arroyo is well taken. But we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Ayun. So, yun ang nangyari. So, sa oath taking pa lang, sunog na po sila mga kababayan. Sa oath taking pa lang, wala na. Olat na kagad sila. Sabi nga nila, 3-0 na to Pangatlong beses nang napahiya ang kamera dito, hindi nila kinakaya ang powers ni BP Sara Duterte. Yun ang totoo. Magka tayo magpaikot-ikot, yun po ang totoo. Hindi nila kinaya si BP Sara Duterte. Parinig naman natin yung opening statement ni BP Sara Duterte. Maganda din ho ito. Grabe ho itong opening statement niya. We'll now proceed to before we proceed to the interpellation proper, the chair will recognize the Honorable Vice President for her message. Yes, ma'am. You are recognized, ma'am. A message, sir, or my statement regarding the point of order?
Message? Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, Warakmatullahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Grabe, no? Isipin mo, kaharap mo lahat yung mga kumukontra sa'yo. Ikaw naka-smile. Hindi, di ba? Lahat ng mga buhayang inang gusto kang palubugin, biglang ikaw confident ka. Alam mo, presidentiable talaga ito si BP Sara Duterte. Wala, ako, taas ang kamay ko sa'yo, ma'am. Napabilib mo ako. Ang galing mo, ma'am. Magaling ka talaga. Hayop, yun ang masasabi ko. Hayop sa galing. Wala eh, talagang, bubunta ako, harapin ko kayo. Eto, sige, smile. Di ba? The officials of the Office of the Vice President, as well as each and every one of our satellite leads, satellite office leads, were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. Sa madaling salita po, kung merong problema, sasagutin namin sa COA. At kung may kaso, sasagutin namin sa korte. Hindi dito. Remember, this is in aid of legislation. Pangalawa, kung sa budget deliberation, it's about the budget. Kaya nga, wala sa sinabi. Sabi niya, I leave it to you. Kung anong gusto niyong budget, bahala na kayo. Yan sinasabi niya. Pero this one is in aid of legislation. Hindi ito korte na huhusgahan niyo ako. Yun ang sinasabi niya dito. But, kung meron sa COA na kailangan sagutin, we will answer. Meron sa korte, sasagutin namin. Ganun eh. In addition to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. Madaling salita, kung ngayon na sinasabi ninyo, akusasyon nyo sa akin, dali nyo sa korte. Kasi yun ang yan ang problema eh. Etong mga congressman na to, bida-bida. Kasi pagka dyan sa Congress, wala kang karapatang sumagot dyan. Pag sumagot ka ng mali at hindi nila gustuhan yung sagot mo, contempt ka. Ganyan no sila kabastos dyan sa kamara eh. Pero kung gusto ninyo, kasi tandaan ninyo no one should be deprived of due process. Tandaan niyo yan. Nasa batas natin yan. Everyone should have a due process. If you are accused, you should have a due process. Hindi pwedeng korte nyo lang. Ano to? Kangaroo court? Anong ginagawa nyo dito? You are not the court. You are in aid of legislation. Ang korte nasa judiciary yun. Wala sa inyo. Kaya nga inilalagay lang ni BP Sara Duterte sa tama. Huwag kayong parang korting umasal. Hindi kayo mga hukom. Hindi kayo mga judge. Kayo'y mga legislator. Gumawa kayo ng batas in aid of legislation, hindi in aid of accusation. Tama ba? O in aid of judgmental. Labo mo banat bay. What we are witnessing now is no
ordinary legislative inquiry. Tama. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Ayun. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. Yan, yung kanina napakinggan natin, yung congressman na sa Maynila. Hindi, kasi tingnan ninyo yung picture dito. Si Abante, Maynila. Si Chua, Maynila. Yung umakusa, Maynila. Lahat yun, puro taga Maynila, mga congressman. Bakit? Lahat sila sumisip-sip kay Romualdez ngayon eh. Kasi si Lacuna kay Romualdez yun. Sumisip-sip ngayon yun. Nagpapasaklolo kay Romualdez kasi alam niyang maoolat siya kay Isko. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Ha? Kailangan natin ibalik si Isko. Tandaan ninyo. Eto mga kababayan, makinig kayo sa akin, mga Duterte supporter. Pag nanalo yan si Hani Lacuna, mga bata niya nanalo sa Maynila, pustahan tayo, anong gagawin yan? Sige, kayo sumagot. Since ngayon, gusto nila ng tulong kay Romualdez, sigurado ako tutulungan ni Romualdez yan. Bakit? Kita mo naman ang ginawa ng mga bata niya. Yung mga bata ni Lacuna nanguna para usigin si BP Sara Duterte. Definitely, tuwan-tuwa si speaker dyan. Anong gagawin yan? Tutulong yan sa team ni Lacuna. Diba, yung mga congressman tutulungan niya. Ito si Lacuna, tutulungan niya. Pag nanalo yung mga yan, anong gagawin yan? Pusta tayo, anong gagawin yan? Isa lang yan. BU. Anong BU? Bubu? Hindi bubu. Bayad utang. Yan ang gagawin yan. Ang Maynila, magiging bayad utang yan. Kay speaker. Yan na sigurado. Opinion ko yan. Sigurado yan. Mangyayari, babayad utang lang sila. So, bakit kanyo? Always remember, asa na Malacanang? Nasa Maynila. Yung mga rally, nasaan? Nasa Maynila. So, pipigilan yan na mag-rally ang taong bayan sa Maynila. Bayad utang eh. Pag grupo nila Lacuna ang manalo. Kaya kung ano nyo, sabi ko nga sa inyo ibalik natin. Kasi si Yorme, ano yan siya, kung ano yung nasa batas, kung ano yung sundin natin. Freedom Park yan di hayaan natin. Hindi niya hindi niya, kilala ko yan si Yorme. At tandaan ninyo, kahit ano pa i-deny ninyo, pero hindi, yan sa mga Duterte, saludo yan. Tandaan ninyo, tatlong beses na appoint si Yorme sa panahon ni Pangulong Duterte. Nakakwento sa akin ni Yorme yan. Kaya ayaw nilang manalo si Yorme sa Maynila. Kasi mahahawakan nito ngayon. Pag si Lacuna. Kasi yung malalim yung politika na yan kung bakit yung tatlong congressman na yan, binabati ko si BP Sara Duterte. Kailangan nila ng suporta. Kasi alam nila, uulat sila sa Team Isko Yung Yorme's Choice. Tandaan ninyo Yorme's Choice. District 3. For konsehal. Para sa konsehal. Kilala nyo na, District 3. Cookie ni Mocha. Hindi, yung cookie niya, pinamimigay niya. At least cookie, hindi katulad ni Trillanes. Nilimusan ng kape. Mas malaman ng cookie. Konsehal lang yun si Trillanes, mayor pa, pero 3-in-1 ang binigay. Sorry naman. Hindi. Balik tayo. Kaya sabi ko sa inyo, kaya yung tatlong congressman na yan, talagang todo atake yan. Kasi kailangan nila ng tulong ni speaker para manalo dahil mabigat si Yorme. Dahil yung sigaw ng mga taga Maynila, Yorme na talaga. Ibalik na si Yorme. Kaya kailangan nila magpa-rescue kay speaker. Kaya ganito ang ginagawa nila kay BP Sara Duterte. Bayad utang yan in the future. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Yon! It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office
to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. To the pleasure. Diretsuhan na, di ba? Dati, sinasabi niya, we leave it to the Congress. This time, we leave it to the pleasure. Pleasure of Congressman Romualdez. Ba't may... Parang ahas kasi. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. Sabi niya, di ba, yung pinaglalaban kasi ni Marcoleta na tradition, o kaya yung na hindi na kini-question ng OVP, kaya yung disrespect, wala. Hindi na ako kasi ito yung pinupunto ni VP Sara Duterte. Huwag na tayo magtalo-talo dito. Isa lang naman ang nagdi-decide ng budget ng mga departamento. Ay, dalawa, hindi isa. 2 tao nagdi-decide. Yun ang sinabi niya sa kanyang interview. 2 tao lang, si Romualdez at saka si Saldico. Sila lang naman nagdi-decide. So, ba't pa tayo nag-uusap-usap? Bakit pa tayo nagde-deliberate? Nagde-deliberate tayo, yung 2 lang naman din nagdi-decide. We are just wasting our time and the tax of the people. We are wasting it. Every time na lang na meron ganitong deliberation, may merienda. Kesa na gumagawa kayo ng batas na yan ang inyong description. Nagde-deliberate pa kayo, deliberate nyo. 2 lang naman din magde-decide. Diba? Yun na sinasabi ni VP Sara Duterte. There's no disrespect. Hindi naman na dinidisrespect or any tradition na kailangan pang isunod. Hindi na. 2 lang ang magde-decide niyan. Pabayaan na natin sa kanila. Di kayo na. Kahit anong gusto nyo gawin sa budget ko, bahala na kayo sa buhay nyo. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Ayan na, patay kayo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. Oo nga naman. What you are trying to do is make a case for impeachment. Grabe. Muntakin mo? Harap-harapan niya sinabi sa mga congressman yan? Huwag na tayo maglukuhan. Hindi naman tayo nandito para i-deliberate yung budget. Kaya naman tayo nandito, gusto nyo lang magkaroon ng case para sa impeachment ko. Huwag na tayo magtarantaduhan. Di ba? Sabihin mo yan sa harapan ng mga buhaya. Ewan ko na lang kung anong tawag mo dito kay Madam VP Sara Duterte. Itong talagang babaeng may yagballs. Nako, grabe grabe, ibang level ito. Talagang saludo ko sa'yo, ma'am. Iba ka? Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Grabe. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman,
kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters. Grabe. At marami pang iba. Alam mo, ewan ko na lang mga kababayan, etong tinatawag na shoot na idinang pa. Nakita ka ng basketball lang ganon? 3 points, pasok na. May sumunod pa, pinasok pa talaga. Swak eh. Diba? Hindi naman talaga akong problema. Ito ang tunay na problema, oh. Ito. Ano? Kahirapan. Gutom ang mga Pilipino. O, kriminalidad. Problema sa infrastructure. Yun eh. Hindi naman ako ang problema dito. Kayo, ginagawa nyo akong problema. Hindi naman ako tatakbo sa 2025. Oh, di ba? So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve. Sabihin, nakataas talaga. Kahit anong gawin nyo, taas no ako. Magpapatuloy yung pagsilbi ko sa bayan. Filipino people, no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech. Having said that, hindi ko kayo papayagan na akusahan ako, babuyin ako sa pamamagitan ng inyong privilege speech na wala namang ebidensya. Yan ang tinatawag mong boom kunana, boom ek, boom kunana, boom kunana, boom ek. Just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. You failed to do it directly ng budget deliberation. Hindi ko kayo pinahintulutan. Nagmukha kayong tae, sabi nga niya. Nagmukha kayong tae noon. Ngayon, magmumukha pa rin kayong tae. I therefore request this committee to terminate this inquiry. Mantakin mo, sabi, request ko lang, tigil nyo na to. Request ko lang, itigil nyo na itong katarantaduhan nyo. Dahil hindi ko kayo papayagang babuyin ako. Ang lupit mo, madam. Ibang level ka, madam. Ikaw talaga. For its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Shukran. Nasyukran kayo ngayon, no? Shukran, jasilan. Dapat may tugtog ng next episode. Sabi ni madam. Ano? Nga kayo. Nga kayo. Ayun na. Ano na? The committee cannot rule on that because the committee already took cognizance of this privilege speech. Bulong na, bulong. Anyway, may bumubulong sa likod, oh. Ganito kami mo. Ito sabi ni speaker. Now proceed. Next. May bumubulong. Ako bibigyan ko kayo ng tip. Kayong mga congressman, bibigyan ko kayo ng tip. Merong nabibili mura lang. Ang Tatak X-Tuga. O kaya gumamit kayo ng ganito. Ito. Pwede ito. Itong DJI Mic 2. Lagay nyo ito. Yung tawag dito, receiver. Diba? Ito yung transmitter. Pwede mo i-mic to. Ito, lagyan nyo sa earphone. Ilagay nyo, i-earphone nyo ng mga, yan, kunwari, si Chua, i-earphone niya. Tapos magsasalita dito ngayon si speaker. Ganito gawin mo, bla bla bla. Maririnig ngayon sa earphone yun. Ang tawag dyan, ear monitor. Para mabubulungan mo kung anong dapat yung gagawin. Hindi yung ganyan, nilalapitan nyo, bubulungan nyo sa likod. Magtatago pa kayo, alam naman natin yung... may bumubulong-bulong sa likod eh. Gumamit kayo ng ear monitor o di kaya ng DJI Mic 2. Pwede rin yung
Yung sa road, maraming yan. May mura rin. May mga mura din. Huwag kayo magtipid. We will recognize the representative from COA. Mr. Chair, Ay Congressman Marcoleta. may I please raise a parliamentary inquiry? So, ayan po yung statement po ni BP Sara Duterte na nilagyan po niya yung mga kongresista natin at talaga namang tameme. Alam mo, dapat kantahan kayo eh. Nang alam niyo yung tameme. Ay, iba pala kanta yun. Hindi, totoo. Alam mo kasi, eto lang ang payo natin sa mga congressman natin. Ano? Siguro maganda, mag-aral kayo ng mabuti. Mag-aral kayo sa Banateros University. Kung papaano mambara ng matalinong lohika. Kasi medyo kayo naka-caught off guard kayo pag mga ganyang klaseng sitwasyon. Hindi nyo kayang mag-counter argument eh. Totoo naman di ba? Kasi parang sandali, na-caught off guard na naman kami doon. Hindi kasi tandaan niyo nung last time, yung sa deliberation ng budget, na-caught off guard na sila kay BP Sara Duterte. Tandaan niyo 'yon. Tapos yung pangalawa, siguro nag-prepare sila. Hindi dumating si BP Sara Duterte. Ang pumalag si Marcoleta, na-caught off guard na naman sila doon. This time, hearing. Umattend. Akala nila magigisan na nila si BP Sara Duterte. Excited na lahat. Ni-live ng mga GMA, News 5, lahat sila naka-live, lahat ng mga news. Tapos biglang ganyan. Caught off guard na naman sila. Sabi nila, pambira naman buhay ito. Lagi na lang kaming olat. Ano ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-aral kayo sa Banateros University. Yung mabilis mag-isip ng counter-argument, mabilis mambara. Hindi, para medyo masanay naman kayo. Sorry. Ito, totoo na. Si ano na to, in all sincerity, next time, you should study well before na kayo sumalang dyan. Kasi yung mismong rules ninyo, tameme na kayo eh. Hindi nyo alam kung ano yung rules nyo. Na rules ninyo ay witness lang ang nag-o-oath. Hindi yung mga resource person. Nakalagay sa rules ninyo. Kaya nga kayo walang masabi. Bakit? It is written. Nakasulat sa rules nyo. Kita nyo yung mga congressman? Nagbasa. Biglang nagbasa. Ay, oo nga. Shit. Siyempre, social eh. Shit. Nandun nga sa rules natin, witness lang ang mag-o-oath. Paano na to? Paano na? Next time na lang, next time. Next time na lang, sabi nila. Next time na lang, next time. Bawi tayo next time. Ano muna tayo ngayon? 1 minute break. Para talaga 1 minute break muna tayo. Kasi wala kami masagot. Kaya nga next time, aral kayo. Ako naman, alam nyo, dito makikita mo na yung pagiging presidentiable ni BP Sara Duterte. Dito talaga. This is the kind of leadership na kailangan natin sa bayan natin. Strong hand. Ito yung strong yung hindi trapo ang datingan, papalag, kayang ikumpronta yung mga gago na politiko, kaya mga gago kasi tandaan ninyo, ibig bang sabihin nito, bastos si BP Sara Duterte? Hindi. Ang ibig lamang sabihin nito, she can confront kahit sino pa. Kaya niya kumprontahin kahit sino pa, kahit mga kalaban, kahit kaalyado, kaya niyang kumprontahin. Di ba? Yan ang kailangan natin presidente, hindi yung mahinang nilalang. Hindi natin kailangan ng presidenteng hindi kayang sitahin yung mga taong epal sa kanyang gabinete. Eto si BP Sara Duterte, pag naging presidente ito, exciting to. Bakit? Pag tatarantado kang sekretary, pag sinita ka nito, naku, taob ka. Pag sinabi, kasi ito yung hindi mo malulusutan matalino, magaling di ba? Hindi mo to magagago, ika nga. Ngayon, sa tingin ninyo, yung mga bibida-bidang sekretary dyan, kayang gaguhin yung presidente. Kayang paikutin di ba? Kaya nga minsan ako na nahihiya doon sa presidente. Mali-mali yung sinasabi niya.
Because ginagago siya ng mga taong nasa baba. Yun ang katotohanan. Ginagago siya ng mga taong nasa baba. Wala siyang... Sa akin ito. Kung talagang malakas na nilalang yan, tangina kung sino yung nagsabing walang armas. Sibaking ko talaga Tarantado, pinahamak ako. Sinabi ba namang walang armas yung mga pumasok doon? Diba? Ibig sabihin lamang po nun, may nanggago sa kanya. Kung ako yun, sinibak ko yung nanggago sa akin. Pinahiya mo ako sa madlang people. Mantakin mo, sabihin mo walang armas yung mga pumasok, meron pala. Ibig sabihin, wala. Dinidisrespect siya ng mga sarili niyang gabinete. Ginagago siya. Nagbida-bida. Kasi nga, in aid of election for senator. Si VP Sara Duterte, hindi ganun. Matikas na presidente ito pagdating ng panahon. Yung tipong, wag mong gagaguhin, yayariin ka. Hindi, ito, sample pa lang ito Paano pa kaya exciting ito pag sa gabinete niya? Pag binanggago sa kanya ng mga sekretary, sasabihin, ganito ginawa namin, hindi naman pala ganun ang ginawa. Mantakin mo, ano sasabihin ni VP Sara Duterte? Narantado ka? Gusto mo sampaling kita? Hindi, ako nai-imagine ko na kung ganong katikas na presidente itong si VP Sara Duterte. Di ba? Kaya, ma'am, saludo ako sa'yo. Ikaw talaga. Ikaw na. Pinakita mo. Noong una, medyo, di ba, alam naman natin, di ba, medyo naano tayo dahil nakipag-unite siya kay BBM. Noong una, medyo yung believe ko kay VP Sara Duterte, medyo parang sabi ko, unity. Kaya tuloy tayo napahama. Kaya nga ang sabi ko sa inyo noon, di ba, na kung maalala ninyo, aantayin ko yung panahon, kung ano yung gagawin ni VP Sara Duterte, doon ako magde-decide kung susuportahan nating presidente ito sa susunod. Kung ano yung gagawin niya. In that 6 years. Ngayon, pinakikita niya. Pinakikita niya na yung tikas niya. Pinakikita niya na yung strength niya. Mantakin mo. Lumulusob siya. Doon sa, ika nga parang pond. Yung lugar ng mga buhaya. Isang agila lumusob doon. Ano gusto nyo? Sige. Tigil nyo na to. Hindi nyo ako mababastos. Tigil nyo na to. Ganun Yeah? Saan ka nakakita ng ganung klaseng tao? Saan ka nakakita ng ganung klaseng politiko? Yun ang tinatawag na, yun ang kamay na bakal. Hindi lang sa mga kriminal, pero ito dun sa mga gagong politiko. Yun ang gusto ko. Kasi kailangan natin Alam mo, ito lang share ko lang. Ang Pilipinas kasi, talaga namang we are occupied by these traditional politicians. Ika nga. Mga epal, mga bida-bida na politiko. Hindi pwede na ang ating pinuno ay mahina. Kailangan natin ng isang malakas na pinuno. Kaya nga nawala ang korupsyon, nabawasan ang korupsyon. Kung hindi man nawala, nabawasan ng korupsyon. Nabawasan ng criminality, di ba, nung panahon ni Duterte. Kasi matigas Merong strength Ngayon, nagbalikan. Alam natin kung bakit kung nagbalikan. Kaya kailangan natin uli ng isang VP Sara Duterte na mas matigas. Bakit? Tandaan natin, ang problema hindi lang naman sa ground. Ang problema talaga, yung mga opisyal. Yan ang problema. Yung mga, yung mga namumuno sa gobyerno, yan ang problema. Bakit ba nagkakalat siya mga namumuno sa gobyerno ngayon? Dahil mahina yung ibabaw. Kung ang presidente ganito kalakas, ganito katikas, di ba? Sigurado ko, she can discipline yung mga tao niya. Even the house, pagdating ng panahon. Kasi tandaan ninyo, kung sino nagiging presidente, yun ang sinusunod ng house. Tingnan nyo, pag bumaligtad ang mundo, exciting to. Ako, excited ako. Excited ako sa darating na eleksyon. So hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat mga Banateros. Ako po si Banat. Bye. Bye-bye. Yan ang Banateros. Boses ng